Magbubukas sila ng gym, pero sila lang talaga yung gym doon sa bayan nila. Yun yung sinasabi ko. Nagbukas ka doon, hindi dahil uso. Nagbukas ka doon kasi may sinusolve kang problema. Part 2 ng mga dapat gawin ng mga gym owners or magbubukas ng mga gym. So, napanood nyo yung part 1 natin. Tapos, hindi naman siya in order. So, part 2, pakiramdam ko, mas dapat nyo panoorin to. So, sa part 2, hindi pa rin siya in order. Ito yung una sa listahan ng dapat gawin ng bawat gym owners. Unang-una, ang bawat produkto at bawat serbisyo, tandaan nyo, ay solusyon sa isang problema. So, yung mga binibenta natin yan, whether produkto o serbisyo, solusyon sa problema yan. Ang tanong, ano yung problema na sinusolve mo sa pagbubukas mo ng gym business? Kailangan malaman mo yon. Kasi pag minsan, yung mga namumuhunan sa negosyo, nakikiuso lang sila eh. Kumbaga, uy, uso milk tea. Uy, uso ang coffee shop. Uy, uso ang computer shop. Pero, ano yung reason nila? Ba't pumasok doon sa business na yun? Kasi, malakas lang eh. Kasi, uso eh. Pero dapat alamin mo kung ano yung problema na isosolve mo pag nagbukas ka ng gym business. Bigyan kita ng idea. Una, kagaya doon sa part 1 natin, binigyan ko kayo ng formula kung paano natin madedetermine yung capacity ng isang gym at capacity ng isang buong city or municipality. So, isa sa mga nakikita kong problema na kailangan isolve ng isang gym business is una, yung mga gym sa paligid ng city mo, maaaring kulang pa. Kumbaga, ilan-ilan lang yun dyan na gym, tapos hindi na saservisyohan yung community. Pangalawa, may mga bayan na wala pang sariling gym. Iniisip ko nga kung sino yung mga nakakausap ko na ganyan eh. Na magbubukas sila ng gym, pero sila lang talaga yung gym doon sa bayan nila. Yun yung sinasabi ko. Nagbukas ka doon, hindi dahil uso. Nagbukas ka doon kasi may sinusolve kang problema. Kailangan nakafocus ka doon. Kasi otherwise, walang direksyon yung pagnenegosyo mo. Parang dahil uso o dahil tingin ko or may nagpayo sa akin na usong o-click na negosyo to, di yun napapasukin ko. Pero pag ganun ang approach mo, walang goal yung negosyo mo. Hindi katulad pag alam mo na may problema to, kaya mong solusyonan. Kaya tandaan mo, pagpapasok ka sa kahit anong negosyo, magbebenta ka talaga. Nagbebenta ka. At ang ibinibenta mo, hindi produkto o serbisyo, ang binibenta mo, solusyon sa problema. Kailangan nyo tandaan yan. Para nang sa ganoon, alam nyo, sa sarili nyo, ano yung dapat nyong gawin. Kung yung mga plan of action nyo, ano yung dapat nyong gawin. So, yun yung number 1 doon sa listahan natin. Number 2, ito yung mga sinasabi ko na hindi napapag-usapan sa gym community, sa kahit anong mga business. Yung number 2 na sinasabi ko, yung unique selling point or USP. Kailangan kailangan alam mo at magkaroon ka ng unique selling point. Ano yung unique selling point na yun? Okay, yung unique selling point na yun, maaaring marami kayong magkakatulad na negosyo. Let's say, katulad ng protein bar namin. Okay, yung protein bar namin dito sa Gym Republic Tarlac City, gumagawa kami ng mga shake. Okay, so marami naman dito sa Tarlac City na gumagawa ng mga shake. Marami dyan gumagawa ng mga milk tea. Kagaya yung mga mangray. Parang ganun kasi yung approach nung protein bar namin eh. Parang katulad ng mangray kung familiar kayo. So yung mangray, parang fusion siya ng fruits tsaka ng shake. Di ba? So ang difference lang namin, ang unique selling point ng protein bar namin is yung sa amin, low sa calories, pero high on protein. Kumbaga, kung nagda-diet ka, tapos nako-conscious ka kumain ng mga kagawin ng mangray na ang tataas ng carbs, tataas ng calories. Tapos parang alam mo yun, parang hindi ganun ka-healthy. Sa amin, healthy option. So pwede mong ma-enjoy yung protein bar namin. Yan, nakikita nyo sa video ngayon kung ano yung mga itsura ng protein bar namin eh. So yung protein bar namin, walang pinagkaiba sa itsura nung mga shake na makikita nyo sa iba. Pero sa amin, mas nutritious.
So yun yung sasabi ko, unique selling point. So ngayon, may gym ka. Ano yung unique selling point mo? Bigyan ko kayo ng example. So, maraming klase ng gym. Bigyan natin ng example si pound for pound. So, marami sa inyo familiar sa pound for pound. Ano yung unique selling point ni pound for pound? Ang unique selling point ni pound for pound kasi, ang kinikater niya is parang pang crossfitters, pang mga nagsi-circuit training, mga bodyweight training. Pero, most of ng branches ni pound for pound, kokonti yung gym equipment. Alam ko yan kasi for a while, kami yung nagsusupply ng mga gym equipment ni pound for pound. So, yun yung unique niya. Kumbaga, maraming klaseng gym dyan sa paligid, pero sa amin, pwede ka mag-crossfit, mag-circuit, kasi hindi lahat ng gym, especially mga gym bakal, is merong space allocated for crossfit, circuit, and bodyweight training. Diba? Yun ang unique selling point. Si PSP, so marami na rin nakakakilala sa PSP. Kasi ang PSP, kung di ako nagkakamali, 80 branches na meron si PSP. So ano naman yung unique selling point ni PSP? Ang unique selling point ni PSP is yung tinatawag na hotel type gym. So pag pumunta ka sa mga PSP, makikita mo, maaaring hindi ganun kalalaki yung space niya. Pero pag pumunta ka, kagaya sa ibang hotel, maaaring hindi ganun kalaki, pero makikita mo ang mga gamit ni PSP is mga treadmill, mga cardio, mga equipment, mga imported equipment na parang pwede mo siyang ikumpara sa Anytime Fitness pero maliit na Anytime Fitness. Ganun yung market niya. So wala ka naman makikitang PSP na sobrang lalaki. So sa space, ganun yung kanilang approach. Kumbaga, hotel type gym. So yun yung unique selling point. Bibigyan ko kayo ng isang matinding unique selling point kasi yun yung ginagawa ko ngayon dito sa Gym Republic. So sa Gym Republic, ang unique selling point ng lahat ng Gym Republic, maski yung itong nakatayo at itatayo natin, itong tatlo na to. Lahat ng Gym Republic is malalaki. So sa ngayon, ang pinakamaliit na Gym Republic is 800 square meters. So kung nasanay ka sa mga gym na 100 square meters, 50 square meters, definitely maninibago ka pagka nakapasok ka dito sa Gym Republic. At majority ng mga pumupunta sa Gym Republic, doon sila unang na-amaze. Yung pagpasok pa lang nila dito sa gym, kagaya ng nakikita nyo sa video, pagpasok pa lang nila dito, ang laki-laki na. So parang budol na kagad na-amaze sila kasi ang nakasanayan nila maliit. So yun yung unang selling point niya. Malalaki ang mga Gym Republic. Pangalawa sa Gym Republic, hindi ka pipila. Hindi ka pipila. So, sa tagal natin sa gym industry, 16 years na po tayo na may gym, nakita ko yung mga problema, lalo na ng mga gym goers. Ang problema ng mga gym goers, ito regardless to, PSP, pound for pound, bakal gym, Anytime, Gold's Gym, lahat ng mga gym na sinabi ko, ang problema dyan, pagdating ng rush hour, peak hours ng gym, which is mga 4 o'clock hanggang 8 o'clock onwards, ang daming tao. Tapos, pag pumunta pa yung mga tao dyan, pag minsan, grupo-grupo, it's either magbabarkada sila, 3, 4 na kabataan, or couple, magjowa, mag-asawa, pupunta 2. Kaya, pag gumamit sila ng equipment, let's say lat pull down, pag gumamit sila ng lat pull down, 4 na tao kagad yung sasabay doon nagagamit. Tapos, yung isa na gustong gumamit ng equipment na yon, mag-aantay pa. Matagal na pag-aantay niya kasi 4 yung nakapili eh. 'Di ba? Tapos magugol ka, masisingitan ka pa. Ngayon, dito sa makapagong panahon, may mga workout na ngayon na time-based. So, pagpunta mo ng gym, marami sa atin may dala ng kode ko eh. Ito yung workout ko, ito yung sets, ito yung reps, ito yung exercises. Pero pagka dumating ka sa gym at ang daming pila, ang nangyayari tuloy, hindi mo na nagagawa yung exercise na gusto mo mangyari, mag-a-adjust ka na lang kung ano yung available na equipment, di ba? So, yun yung pinakamalaking problema sa gym, lalo na ng mga gym rat. So, ito ngayon yung sinusolusyonan naman natin ngayon sa Yun yung unique selling point. Kasi bakit? Sa Gym Republic, kagaya dito sa Gym Republic Tarlac City, 8 yung crossover natin. Yung crossover, isa sa pinaka-importanting gym equipment yan. Bakit? Hindi dahil sa paggamit ng crossover.
Hindi dahil sa magko-crossover, kung hindi, yung individual cable equipment na yun, napakaraming exercises na magagawa doon. Kasi, let's say, maraming gumagamit ng mga gym equipment. Alam niyo yan, na doon sa crossover, kaya niyo nang buuin yung workout nyo. Kung ang intention mo is whole body or isolated na muscle ang itatarget nyo, lahat ng muscle part kayang gawin, kayang mag-exercise sa crossover. So, ang problema ngayon yan, kung iisa lang ang crossover mo, pag may gumamit ng isang side, nag-tricep row, may gumamit ng isang side, nag-bicep curl, yung gustong mag-crossover, wala na. At alam niyo yan sa gym, one way or the other, napila kayo dyan. Pero dito sa Gym Republic, dahil 8 yung crossover namin, hindi talaga kayo mag-aagawan. Alam mo, dahil bago pa lang kami rito sa Tarlac, at padami pa ng padami yung mga kliyente namin, I wish dumating yung araw na pag nag-video ako sa labas, makikita nyo kung gaano karaming gumagamit ng crossover na sabay-sabay, iba-ibang exercises ang ginagawa. Yun yung sinasabi ko na kagandahan ng mahigit 1 o 2 ang equipment mo. Ang dumbbells ko, 8 rin. So kung 8 yung dumbbell rack ko, isipin nyo, ilang tao ang pwede sabay-sabay. Kung 8 yung dumbbell rack ko, 16 yung utility bench ko. So just imagine, kung ganun kadami yung dumbbell rack ko, ilang tao yung sabay-sabay na pwede mag-dumbbells. At sinisigurado ko, doon sa gym nyo, pinakamarami na siguro 2 dumbbell rack. Ang ibig sabihin nun, 2 tao, 3 tao lang yung pwedeng sabay-sabay na gumamit ng dumbbells na yun. Napakalimitado. At alam nyo rin, bukod doon sa crossover, yung dumbbells, napakaraming exercise din yan. Mula paa hanggang yung shoulder ang kaya mo i-exercise dyan. Diba? Buong katawan talaga. So kung marunong kang gumamit ng dumbbells at maraming tao sa mga gym equipment, doon ka sa dumbbells, yun ang mag-concentrate ka. Kaya yun yung mga napapansin ko na most na nagagamit ng mga equipment. Okay, again, lat pull down, napakadami na naman lat pull down na gumagamit, di ba? Sa amin dito sa Gym Republic, 5 ang lat pull down namin. So na-imagine nyo, hindi ka talaga pipila kung magla-lat pull down ka. 5 rowing ko, 5 rowing, 5 ang lat pull down, 3 pec deck, 3 leg curl, etc. Ang bench press ko, 9. 3 flat, 3 decline, 3 incline. Alam ko, paborito mo yan. Isa sa mga paborito ng mga gym rats yan. Barbell. Sigurado ako, naranasan mo na yan. Pagka maraming tao doon sa bench press, ang gagawin mo, magda-dumbbell press ka na lang eh. Dito hindi. Kung ang program mo is flat bench, incline or decline, hindi ka pipila. So yun yung isa sa mga unique selling point. Ang haba na, no? Pangatlong unique selling point ni Gym Republic is yung price. Mura siya. Mura siya. Doon sa 800 square meters, ang pinakamaliit at pinakamalaki namin is 1,000 square meters. Ikumpara nyo kami doon sa mga ibang gym na kagaya ng space namin or kagaya ng Anytime Fitness na sa 2,500 sila average. Sa amin, 1,500 lang. At, wait, there's more. May mga promo kami. As low as 1,000 per month, kaya mo mag-avail. Ganun kami kamura. So, marami kang yung makukuha mo doon sa pera mo, napakalaki. Actually, sabi ko nga, ang pang-apat na unique selling point ni Gym Republic, gumawa kami ng sarili naming market. So, ano ibig ko sabihin? May market si Anytime Fitness, mga high-end. Ang tawag nga nung isang beses sa TikTok ko, mga commercial gym. So, high-end yun. So, may market si Anytime Fitness, si Gold's Gym, high-end yan. Meron din market si Gym Bakal, mga budgetarian, mga nagtitipid. Pero sa amin kasi, nandun kami sa gitna. So, kami, tinatawag namin yung sarili namin, proud to say, pambansang Gym Bakal. At tinatawag din namin yung sarili namin na 5-star Gym Bakal. Gym Bakal pa rin kami. Pero mas angat na konti. Nandun kami sa gitna. Wala kami sa Anytime, wala kami sa Gym Bakal, gumawa kami ng sariling market. May market sa gitna. Yung mga professionals na willing gumastos sa health nila pero hindi willing gumastos ng malaki. Tapos yung mga nasisikipan sa Gym Bakal, pwedeng yun din yung market namin. Wala pa nagkikater sa ganung market. So yun yung 4
na unique selling point ng Gym Republic. So ngayon, kung magtatayo ka ng sarili mong gym, alamin mo kung ano yung unique selling point mo. Kasi alam mo, kung hindi mo aalamin o hindi ka gagawa ng unique selling point mo, ang mangyayari sa iyo niyan is para kang nakigaya lang, oy, uso water station. Di mag-water station na lang ako. Pero, katulad ko na lang lahat ng water station. Di ba? Hindi ba mas maganda na kung marami ng water station, nagtayo ako ng water station, yung water station ko kakaiba. Ganun din sa gym. Maaaring marami ng gym dyan. Kunyari lang, di ba? Sabi ko sa inyo, may computation ako ng ano yung kayang i-cater ng isang gym at kaya i-cater doon sa city na yon. Would you believe, kahit pa puno na yon, kahit puno na, kumbaga na-saturate na yung market na yon, pero kung magtatayo ka pa uli na isang gym na may unique selling point, tingin ko magiging competitive ka kumpara doon sa, kunyari, may 5 na existing gym doon na pare-pareho sila. Pare-pareho ng equipment, pare-pareho ng may treadmill, may bench press, may crossover, pero lahat sila tagigisa. Tapos pumasok kunyari si Gym Republic na malaki, maraming gamit. Sa tingin mo hindi kakainin ni Gym Republic yung market nila na pare-pareho lang sila. Di ba? So importante yun, yung unique selling point na disregard yun eh. Pag minsan kasi, nagiging confident tayo na, oh, bahala na, sige na. Total, malakas yan. Alam naman natin kikita yan. So again, number 2 ko, importante, unique selling point. And last but not the least, sa listahan natin, may part 3 pa tayo ha, wait nyo yun. So last but not the least, dito sa part 2 na to, ang importante kasi na malaman nyo, tayong mga negosyante, tayong mga gym owners, ahente tayo. Ahente tayo. Binibentahan natin ang mga kliyente natin ng mga produkto or serbisyo natin. So, kagaya niyan, sa gym business, di kailangan mo ng mga kliyente. So, para kakausap ka sa kliyente, ito yung malaking pagkakamali ng karamihan sa mga nagnenegosyo. Hindi lang to hindi to exclusive sa gym business. Usually, pag makikipag-usap tayo sa mga kliyente natin, pinapakita natin kung paano gumagana yung gym o ano yung quality ng gym na meron tayo. For example, pag pumunta yung kliyente, di ba? Tapos haharap ka, sabihin mo, yung kalimitan sabihin ng mga gym owners, dito ko na mag-gym. Bakit? Kasi imported tong tong mga gym equipment to. Galing China, galing States, magaganda to, state of the art to, modern to. Or sasabihin niya na itong equipment ko, ginawa ng gantong fabricator to. The best to sa Pilipinas, yung gumawa ng gym equipment na to. Or, itong gym equipment na to is pinopromote to ng sikat na bodybuilder o sikat na artista. Pero mali yun. Kasi alam mo kung bakit? Hindi alam ng kliyente yun, hindi niya ma-appreciate yun. Ang dapat na ibinibenta mo is resulta. Bibigyan kita ng example. Imbes na sasabihin mo doon sa kliyente mo na gawa to ni, kunyari lang gawang China to. Wala naman siyang pakialam kung saan gawa yan. Kung gawang China yan o gawang Pilipinas yan. Or kung sino man nagpo-promote yan. Ang kailangan niyang malaman, ang kailangan niyang ma-appreciate, ano yung magagawa ng gym mo para sa kanya. So, why not na imbes na sasabihin mo sa kanya kung ano yung gawa ng gym mo na hindi niya maiintindihan yung mga technicalities, why not sabihin mo yung resulta? Kagaya nito, pag nag-gym ka dito sa amin, gaganda yung pakiramdam mo. I-improve yung health mo. Kumbaga, yung pananamit mo, yung confidence mo, tataas. Tapos, kung may sakit ka, pwedeng, katulad yun, kung nagme-maintenance ka. May kaibigan ako, before siya nag-gym, medyo overweight siya, nagme-maintenance siya. Pero after niya ma-achieve yung goal niya, tinanggal ng doktor yung maintenance niya. So, kung yung mga outcome na yon, yung ibibigay mo sa kanila, mas makakabenta ka. Para mas ma-imagine nyo to, ito kasi naranasan ko to, nabudol ako talaga, honestly. Nung panahon na kakakasal ko lang, gusto lang bumili ng kotse. Okay. So, doon sa dealership, nung Toyota dealership na yon,
may nakausap ako ahente. So, yung ahente na yun, binentahan ako ng kotse, sabi niya sa akin, itong kotse na to, ganito ang makina, ganito ang kapal ng bakal, ang mileage niya, ganito. Tapos, ito yung seater niya. Hindi ko maintindihan. Kasi masyadong technical eh. Hindi ko talaga maintindihan yun. So, nag-canvas kami. Sumunod naman sa Mitsubishi kami pumunta. Eto, mukhang batikang mukhang batikang ahente to. Alam mo kung ano ginawa niya? Hindi niya sa akin binenta kung ano itsura ng kotse. Hindi niya sinabi sa akin kung ano yung qualities ng kotse na yun. Alam mo kung ano sinabi niya? Sir, mukhang bagay sa inyo itong mag-asawa. Tingnan mo to. Dalawa kayo mag-asawa dito, yung mga anak mo, yung pamilya mo, nasa likod, komportable kayo. Tapos, kunyari, magbabakasyon kayo sa malayo lunggat, komportable kayo dito. Yun yung pina-envision niya sa akin kung ano, yung mararamdaman ko kung bibilin ko yung kotse na yun. Yun yung binili namin. Yung kotse na yun. Kasi bakit? Kasi naintindihan ko yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya, kasi yun yung goal ko na safely, ma-transport ko yung mga pamilya ko from one place to another. Di ba yung comfortability namin? Ganun yung dapat na ginagawa sa gym. Instead na sasabihin mo sa kliyente mo na, oy, gato, ang gawang China yan, o gawang sikat na fabricator yan, or si artista ang promoter niyan, ang nag-endorse niyan. Ipakita mo sa kanila, iparamdam mo sa kanila, ano yung kaya mong ibigay sa kanilang resulta pag nag-gym sila. Maging fit ang katawan, maging healthier ang katawan, etc. etc. So, ito tatlong topics ko na to, promise. Hindi mo to makikita sa kahit sinong mga gym equipment na fabricator or health gurus or financial gurus. Kasi ito yung sinasabi ko. Itong mga to is ito yung mga actual na experiences ko. Yung last videos ko is sinabi ko sa inyo yung mga mistakes ko bago ko na-achieve yung success sa gym business. Ito naman sinasabi ko sa inyo yung mga dapat kong gawin, mga tamang ginawa ko bago ako naging successful. At dahil dyan, isa-shoutout ko yung mga kliyente natin kagaya ni Ma'am Jacqueline Simangan ng Mira Sanchez, Cagayan Valley. Si Sergeant Egay ng Silang Cavite. Si Sergio Marie ng Bacoor. At si Sir Jomar Diama ng Mindoro. Special mention yan, si Sir Jomar. Kasi nag-comment si Sir Jomar sa last video natin. Sabi niya, Sir, natutuwa ako. Kasi dati, panood lang ako ng video mo. Tapos, nagko-comment ako ngayon. Ngayon, kliyente mo na ako na sinashoutout mo na. Ngayon si Sir Jomar, from being viewer lang ng YouTube channel ko, nag-comment, ngayon, gym owner na. Kaya proud ako kay Sir Jomar Diama ng Mindoro. Shoutout din kay Sir Rodel Rosal ng Bangbang Tarlac. So, itong mga tao na minention ko, I hope, ma'am, sir, patuloy kayong manood ng mga YouTube channels natin. Kasi, special mention, hindi ko malilimutan, si Raymond Castro ng Herona Tarlac. Ay, proud ako dyan kay Sir Raymond. Alam mo kung bakit? Tingnan niyo yung may sinira ko yung yung 10 days pa lang siya, 150 na yung kanyang members. Tapos, yung 100 square meters na area niya, katatapos lang nito 1 week na operation, in-extend na niya kagad. Bakit? Apaw ang tao. So, proud ako sa iyo, Sir Raymond. So, itong mga tao na to, mga kliyente natin to, ako gusto ko talagang makita maging successful yung mga tao na to. Tapos, ito yung sinasabi ko. Hindi ako nagbebenta ng gym equipment. Ang binibenta ko is gym business. Yun yung gusto ko na makuha nyo, yun ang gusto ko na ma-achieve mo, yung success sa gym business. Sa Gym Republic, dito nyo ako mapapakinabangan. Hindi sa pag-supply sa inyo ng gym equipment, kundi yung pagbibigay sa inyo ng isang successful gym business. Hindi po ako matipid sa pagbibigay ng mga advice sa mga kliyente. At pakikinabangan nyo ako maski nakapag-deliver na ako kasi makakapagbigay ako sa inyo ng tips and advice habang nagpapalakad kayo ng gym business nyo. Police RP, ng Gym Tipo, maraming salamat po.